Yo, what's up mga tropa peeps? Welcome back to my vlog at magandang araw po sa inyong lahat. At ngayon po dito sa ating video, ang ating pong pag-uusapan ay walang iba kung hindi ito pong luka-luka na itong si Maharluka. Na talaga naman pong parang naluluka na dahil bitter na bitter po sa pagkakatalaga ni Yusek ng PCO na si Attorney Claire Castro. So ito po yung kanyang mga binitiwang salita, pagmamatapang. Matapang lang naman to sa kanyang channel pero ayaw naman itong umuwi ng Pilipinas eh. Panoorin po natin At ikaw, Castro, Claire Castro, okay? Unang salvo mo pa lang, palpak ka na. Hangag ka. Hangag, pabidang, abugagang. Wala ba sabi? Walang unod ang utok. Oh. Bakit walang unod? Diba? Sinasabihan niya ang isang abogada, broadcaster, vlogger na si Attorney Claire Castro. Sa totoo lang, wala naman panama si Attorney Claire Castro dito kaya Maharluka kung pagpe-fake news at paggawa lang naman ng mga gawa-gawang balita, mga pulburon video. Walang panama si Attorney Claire kasi napakagaling pong mag-fake news nitong si Maharluka. Kaya lang, si Attorney Claire Castro ay minamaliit ng isang fake news peddler lamang. Ano pa profesyon nitong si Maharluka? Wala naman tong may pagmamalaking profesyon kung hindi ang pagiging fake news peddler, himod tumbong. Sa mga DDEBs, yun lang naman ang ginagawa nito Diba? Actually, Maharluka, ikaw ang pabida. Walang panama sa'yo si Attorney Claire kung fake news ang pag-uusapan. Kasi si Attorney Claire, kapag ito nagsasalita, kapag ito ay nagla-live, pag ito ay nagbablog, makatotohanan ang lahat ng kanyang punto. Bakit abogada? Mataas ang pinag-aralan. Hindi mo katulad, Maharluka, na kung hindi ka pa nagpaburiki ng pempem mo, sa nog-nog mo na partner diyan sa Amerika, ay hindi ka pa makakaranas ng magandang buhay. Kailangan mo pang magpaburiki. Di ba? Kaya, naku Maharluka, yung pinagsasabihan mo, kilalanin mo muna kasi hindi mo alam yung pinagsasabihan mo, napakataas ng pinag-aralan, may dignidad, may integridad, hindi mo katulad sa sobrang desperado mo na masira ang Pangulong Bongbong Marcos, naglabas ka na ng polboron video na AI. Baka ka nang generous ka. Diba? In-scan ko lang yung vlog, wala kang ginawa kundi mag-react sa mga vlogs ko, vlogs sa mga Duterte vloggers, at iba pa. Anong ibig sabihin yan? Walang laman yung utak mo. Dahil kumukuha ka lang, okay lang sana kung hindi ka abogado Maintindihan mo, you guys, I love you people, yung mga nagre-react sa mga vlogs natin, and we did it para i-echo ninyo. Pero yung masasabi mong abogadong pulpul o pupulpal o girl lalo abogadong walang magawa sa buhay, mag-react sa video ni Marlica at magsipsip, okay? Magsipsip kay adik na bangag, alam mong adik si bangag, ibig sabihin bilasakang abogada. Diba? Bilasang abogada. Alam daw ni Attorney Claire Castro na adik daw si PBBM. Yan ang mga katarantaduhan nitong si Maharluka. Buisit na buisit siya. Kaya Attorney Claire Castro, kasi nga, Diyos ko, talagang direct to the point to. Fighter to. Actually, nakahanap nga ng katapat at nakahanap ng ipang tatapat sa mga DDEBs, lalong-lalo na dito kay Maharluka, ang ating Pangulong Bongbong Marcos. Diba? Nakahanap na ng pangtapat ang administrasyon sa mga fake news peddler katulad nitong si Maharluka. Kaya gigil na gigil yan.
Kasi, naku, baka mawalan sila ng trabaho sa galing ni Atty. Claire Castro kasi hindi nauubra mga fake news nila. Diba? Pero pinagsasabihan yung abogada ng ganun, wala daw trabaho, wala daw magawa. Hindi mo ba alam broadcaster yan? At napakalaki ng naitutulong ni Atty. Claire Castro sa ating mga kababayan para maintindihan ang batas. Para maintindihan ang tunay na estado ng ating bansa. Doon pa lang yun sa mga vlog niya in the past. What more pa kaya na USEC na siya ng PCO. Diba? Mas malalabanan niya ang fake news, disinformation, misinformation na pinapakalat ng mga tuta ni Digong at ni Kibulok. Mabuti nga ito si Atty. Claire Castro, ginagamit niya ang kanyang pagiging abogada sa tamang paraan. Hindi katulad ni Harry Roque na walang ibang ginawa kundi mang fake news. Hindi katulad ni Digong na naturingang abogado at naging prosecutor pa. Attorney no case nga pala itong si Digong. Attorney no case, walang kaso hinawakan niya tayo, wala na ipanalo. Diba? Si Atty. Claire Castro, mabuting abogada. Bakit? Yung ginagawa niyang pagbablog, maraming natututunan yung kanyang mga manonood. Kasi nga po, may alam siya sa batas. Hindi katulad ng ibang may alam sa batas, binabaluktot ang batas, binabastos ang batas, at ayaw igalang, ayaw irespeto ang mga nagpapatupad ng batas. Ay, naku, maharlo ka. Play pa natin. Kasi ang magaling na abogada, right? Kasi you're claiming na magaling ka. Wala ka dyan sa YouTube. Hindi ka nagpipick up ng mga vlogs namin kasi meron kang sariling utak. Meron kang sariling laman ang utak mo. Kasi at laman ng utak mo, labno. You know labno? Bala na ka mag-translate. Algae. Okay? Ayan. So, ang magaling daw na abogada, wala daw sa YouTube. Kasi ito ang mga pagbabago ay nagaganap ngayon. So, habang tumatagal, diba, nakikita natin mga kusinero, nag-YouTube, may SOCMED, nagbo-vlog. Ang mga artista, nakikita natin, nagso-SOCMED, nagbo-vlog na din. Yung mga model, nakikita natin, nagbo-vlog. Diba? Yung mga engineer, nagbo-vlog. Yung mga basketball player, nagbo-vlog. Yung mga pulis nga nakikita natin, nagbo-vlog. Nakita nga natin, pharmacist, nagtitinda ng gamot, nakikita natin siya, nagbo-vlog din. May nakikita nga ako, kaibigan ko sa Bulacan. Nagta-tricycle siya. Nagbo-vlog. Tapos ngayon, abogado bawal mag-vlog. Diba? Ano yun, maharlo ka? Ikaw lang may karapatang mag-vlog. Tinatanggalan mo ng karapatan si Atty. Claire na mag-vlog at mag-focus sa kanyang profesyon kasi alam mo na magiging mabigat ang iyong laban. Kasi alam mo na hindi ka uubra sa katalinuhan ni Atty. Claire. Kasi ikaw, bobita ka. Wala kang natapos. Nagpaburiki ka lang ng pempem mo. Sa iyong partner. Para lamang gumanda buhay mo dyan sa tate. Diba? Samantalang itong nililibak mo na tao, sinisiraan mo, dina-downgrade mo, isang abogada. Bawal mag-vlog. Halos lahat ngayon ng mga tao, kahit anong profesyon, teacher, engineer, kahit nga yung mga mga nagpipiyon o yung mga naghahalo ng semento, gumagawa ng mga kalsada, nagbablog na. Mga electrician, mga marino, makita mo mga nagbablog na. Tapos
Etong si Attorney Claire hindi pwedeng mag-vlog? Aba, teka. May problema ka na yata sa utak, Maharlo ka. In science. Alright. Yan, fair. Ribo, nasagot ko na ang iyong katanungan. Alright. Tirador ng gold si Senior the Junior. Ngayon, itong mga ulol na ito, dyan sa presidential communications, ang unang salbo ng mga hitad ay what? Sila daw ay lalabanan nila ang fake news. Tapos binanggit ang mga vloggers. Imagine nyo, unang pasok pa lang nila, ang nasa utak ng mga buwaka ng ina ay ang mga vloggers. We're very special. Kayo ang nagpapakalat ng fake news, di ba? Kayo ang mga fake news peddler. May problema sa inyong mga fake news peddler, kaya nga merong TRICOM, di ba? O bawal ba yun? Bawal bang gawin yun ng ating PCO? Trabaho nila na magbigay ng tamang information. Ngayon, kung merong nagbibigay ng maling informasyon, dapat dyan labanan. Dapat dyan soplakin. Kaya tamang-tama na meron pong Attorney Claire Castro sa PCO. Si Maharlo ka kasi nga po napakalaking problema nito para sa kanilang grupo dahil yung kanilang mga fake news po ay meron na pong kokontra at tauhan pa ng Malacanang ngayon. Mga DDS vloggers, okay? Ang mga bugok sa Kongreso, sa Senado, ang nilalaman ng utak nila ay mga vloggers like me. Anong ibig sabihin yan, mga palangga? Ang ibig sabihin, natuturete at umiikot ang tumbong nila sa power ng ating mga bells. Bakit kamo? Sinasabi ng J. Ruiz at yung pamunuan ng Presidential Communications na yun na nga, lalabanan nila ang fake news. Anong kaputang inanan yan? Ang trabaho nyo hindi lumaban sa fake news. Ang trabaho nyong mga ungas kayo, maghatid ng impormasyon sa taong bayan kung ano yung mga nagawa ng adik nyong presidente na si Bongbong Marcos, aka Bangag. Yan ang trabaho ninyo, mag-disseminate ng impormasyon ng kanyang mga speech, ng kanyang mga accomplishment. Kaso wala kayong maiulat, wala kayong mai-report na matino dahil puro ngiwi, puro adik. Diba? The reason why yung si excuse mo, yung si Cesar Chavez ay hindi kinaya ang kanyang trabaho dahil nagagalit si Lisa Tanas, si Bangag, kapag ang feedback ng taong bayan ay ha-ha-ha or hak-hak-hak or nakakatawa ang ginagawa ng adik na presidenteng si Bangag. So, ang trabaho ninyo ay magpahatid, okay, ng mga, yun na nga, magbigay ng mga information kung ano ang ginagawa ng inyong presidenteng Adictus Benedictus. Alright? Pero bakit vloggers? Ay, nako. Ewan ba natin dito kay Maharlo ka, no? Kung ano ang kanyang, kung ano yung pumapasok sa kanyang kaisipan, kung ano ang kanyang mga naiisip, ano? May tama na sa pag-iisip itong si Maharlo ka, no? Kita nyo pati yung sinasabi na ha-ha-ha reaction doon sa mga post ni PBBM, magagalit daw si PBBM doon, nagagalit daw. Ha? Paano magagalit si PBBM doon? Pagtatawanan lang kayo noon. Bakit? Alam naman ni PBBM na mga troll farm at troll army ang gumawa noon. Pag tinignan yung mga pangalan doon sa mga nag-ha-ha-ha reaction sa post ni PBBM, pati ibang lahi. Makikita pati mga Chekwa, pati yung mga sulat ng Thailand. Makikita. Pati mga Indiano, naghahaha. Aba,
kailan pa naging batayan yung haha reaction para masabi na ang ating Pangulong nagtatrabaho walang nagagawa o hindi nagtatrabaho o walang natutuwa sa kanya. Hindi maiaalis ang katotohanan nung haha reaction na yon na ang nakaupo pa rin ngayon na presidente ay walang iba kung hindi si PBBM. Diba? Yun ang realidad. Kahit na magkaroon pa ng award si PBBM dyan po sa Guinness Book of World Records dahil sa napakaraming reaction sa FB, hindi po maitatanggi na wala pong naiba at si PBBM pa din ang presidente natin. Diba? Kaya may sagot dyan si Thea Tan. Panoorin po ninyo itong aking video presentation. Do you know why they only do haha reactions? Simple, it's their script. Their boss said so. Team, laughing emoji lang tayo dapat. No like, no sad, definitely no wow. Baka kasi mapagalitan. Second, they probably don't even understand English because they're probably living in some troll farm in a forgotten end of tawi-tawi ay tubig na pala yun, sari. Or halfway across the world in a dingy clique. Farm where the only requirement is knowing what the haha emoji looks like. Reading comprehension? Not necessary. Political awareness? Not required. Basta marunong kang magtap ng emoji, pasok ka na. And why haha of all emojis? Para kunwari hindi hater. Para naman may konting finesse. It's debale I work as a troll basta hindi hater ang peg. Kung angry reaction kasi, masyado namang obvious. Sad is too weak and wow is just confusing. Like a fan ka ba or hater? Bakit ka nag-wow react? At least haha feels sarcastic enough while pretending to be chill. Gets? So who are these emoji warriors? 1. The local trolls for hire. Sila yung mga clueless about politics, policies, governance, government projects, or even what they're supposed to be mad about. They're just here for the 500 per 1,000 reacts. 2. The overseas click farm brigade. Sila yung mga nakatambay sa mga sweatshops. Abroad, smashing the haha button for hours and hours hanggang halos mapudpud na ang mga daliri. Most of them are clueless who BBM is or where the Philippines even is on a map. 3. The clueless bandwagoners. Sila yung mga hindi nagbabasa, hindi nagre-research, but they react anyway kasi nakita nila maraming naghaha react. So makihaha na rin sila. Super happy nila basta makasabay sa tawa pero hindi nila alam bakit sila tumatawa sa post. Tumatawa sila pero beneficiary din pala sila ng akap tupad at AEKs. Nye. And that, ladies and gentlemen, is the joke. While they drown in their sea of fake haha reacts, the rest of us, we're actually really laughing. Dahil nakakatawa naman talaga ang ma-realize na kahit halos mapudpod ang mga daliri nila sa react araw-araw sa bawat post ng presidente, gigising sila tuwing umaga na bad mood kasi the reality is, presidente pa rin pala si BBM. Ouch. Saklap. Diba? Wala namang naibihi. Si PBBM pa din ang presidente. Si PBBM pa din ang namumuno sa bansa. Diba? Kaya ikaw maharlo ka, alam ko triggered ka kay Attorney Claire Castro. Bakit? Kasi abogada. Mahirap kalaban. Diba? Walang panama ang utak mo dito sa abogada na to. Kumbaga, si Attorney Claire Castro ay isang planeta. Let's say, planetang Earth, planetang Mars. Si Attorney Claire Castro. Tapos ikaw, alikabok. Isa ka lang alikabok. Kung ikukumpara ka kay Attorney Claire Castro, alikabok ka lang. Isang pirasong alikabok ka lang. Ni hindi makakapuwing. Yan ka, maharlo ka. Diba? Hindi rin naman maiiba ang sitwasyon Ganun pa din. Ikaw, maharlo ka, ay isang tao na kung hindi pa nagpaboriki ng pempem sa partner niyang nognog, wala. Alang mangyayari sa buhay mo. Wala ka ngayon. Wala ka maipagmamalaki, wala ka maipagmamayabang. Kaya, galingan mo pa paninira kay PBBM, kay Attorney Claire Castro. Kasi, nako, hindi ako naniniwala na habang buhay mo yan magagawa. Hindi ako naniniwala na habang buhay na ikaw
ay magtatagumpay sa paninira na ginagawa mo kay PBBM at kay First Lady. Sigurado ko darating ang araw, soon, na ikaw mismo ay luluhod at hihingi ng tawad sa mga ginawa mo kay PBBM at sa lahat ng taong binalahura mo. Huwag mong kakalimutan, Maharlika. Karma knows your address. So, yun lamang po. Maraming salamat sa pagsama nyo dito sa aking vlog na ito. Ingat po kayo. Nasa mang panig kayo ng mundo. Momo, chup chup. Love you. God bless us all, Pilipinas. God first. Ay, congratulations kay Attorney Claire Castro.